Walang dahilan para magsaya si Vice President Sara. Kung bakit? Kasi nanggaling na rin sa kanya yung parang medyo may pagkadismaya pa siya eh. Papaliwanag natin. Ako may sarili akong interpretation at opinion dyan. At ito naman sa kabila, MA Pinoy TV, oposisyon lumakas sa Senado at Kongreso. Kung bakit, ipapaliwanag natin. Kasi ho, itong kasalukuyang counting na proclamation sa local and national position, especially sa congressman, district congressman, at saka ho party list. At dito sa Senado, medyo bitin pa. Pero ngayon, alam naman natin yung kasalukuyan pong nangyari sa bilangan, although hindi pa tapos, yung top 12, yung Duterte camp at saka alyansa, ay parehas lang naman eh, tiglilima sila. Meron nga lang dalawang dumating na talaga hong iba ang dating at malakas. Si Bam Aquino at Pangilinan, hindi yan kasama ng alyansa, hindi rin kasama ng Duterte. Sila ay Piklawan, Dilawan o Liberal Party. Ibang grupo sila, pero nakapasok. Kaya nga ibang klase, ano ha? So, kaya walang dahilan para magsaya si Sara. Merong statement kahapon yata na pinorward sa akin yung, kung sino pa-forward sa akin, kung ano daw ang mako-comment ko. Tama naman yun. Talagang hindi mo mababasa yung kasiyahan at hindi dapat magsaya si Sara. Kasi ang ini-expect ni Sara Duterte, yung Duterte 10 ay manalo. Ang problema doon sa Duterte 10, tatlo lang nakapasok. Go, Bato, at Marcoleta. So doon sa 10, tatlo lang. 7 hindi nakapasok. Yung dalawa kasi, si Camille at Aimee, kay Sara Duterte yan. Hindi naman member ng Duterte yan eh. Hindi yan member ng Duterte 10. Si Camille Villar at si Aimee Marcos. Yan ay kay Sara. Inendorse yan ni Sara Duterte. Ang naipanalo ni Sara, yung dalawa. Inendorse rin si Bato. Pero at least, ang naipasok nila, 5 lang. So minority pa rin yan sa kanilang official candidate na 12, lilima. Parang itong administration, lilima rin ang naipasok nila. Karamihan na talo. At sino ba ang 5 doon sa administration? Coalition. Tulfo, Erwin Tulfo, Lacson, Soto, Lapid, at saka Pia Cayetano. So, tiglilima lang sila eh. Kaya walang pwedeng magsaya rito. Yung mga DDS, kung makahataw, akala mo nanalo na, akala mo tapos na. Ba hindi, lilima ang inyong senador dito sa nakaraang eleksyon na ito. Yung Duterte 10, minority lang na ipasok nyo, 3 lang. Yung 7 talo. Di ba? Eh kung tutuusin nga, ito si Camille Villar, hindi pa yan talaga Duterte. Kasi yan hindi naman umalis at hindi naman tinanggal yan sa koalisyon. Alyansa para sa pagbabago. Member pa rin hanggang sa hulihan ng Alyansa para sa pagbabago. Kaya kung tutuusin, bali 6 ang nakapasok sa administration coalition. 5 lang sa Duterte at 2 sa yung opposition. Di ba? Si Lito Lapid, Villar, Cayetano, Soto, Lacson at Erwin Tulfo. O di ba 6 sila? Kaya lang si Camille ay talagang maka-Duterte. So yun po. So kaya walang dahilan para magsaya si Sara dahil talaga namang hindi na i-deliver ng PDP laban ang Duterte 10. Laglag lahat, pati mga artista nila laglag. Lahat talaga, di ba? Saka Sir Mike, kahit po balibaligtarin natin ang mundo ngayon, baligtarin natin ang mapa ng Pilipinas, di ba? Wala naman pong ibang presidente kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM pa rin ang presidente, kaya walang dapat ipagsaya si Sara Duterte. At isa pa, tatay niya nakakulong. Siya ay humaharap sa impeachment complaint. Kahit po ano pang sabihin nilang pagsasaya, tagumpay sila, talaga pong hindi po maitatago, hindi po maikakaila na talagang sila po ang mas may problema kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ating Pangulo, ang problema niya ay para sa bayan. Samantalang eto nga si Sara Duterte, ang problema niya ay personal, di ba? Kaya po magkaiba 'yon. Kaya para sa akin, mas mabigat ang problema ni Sara Duterte kaya hindi siya dapat magsaya. Tama naman po 'yon. Imagine niyo, Duterte. Ang nangyari, Dutertres.
Di ba? Sa 10 kandidato ni Digong, ilan lang ang pumasok? 3. Di ba? Kaya po yung Duterte o yung tinatawag na magic dito kay Duterte magic ay nalaos po. Nawala talaga. Kasi hindi dinala ng tao yung kumbaga hindi dinala ng tao yung kanyang mga kandidato. Yung pumasok ay 2 re-electionist. Kung hindi re-electionist yan, di lalo pang natalo. Di ba? Si Marcoleta lang actually ang talagang pumasok. So yung kanilang grupo na Duterte, isa lang talaga ang legit na pumasok. Isa lang. Kasi yung 2 re-electionist at matunog na yung pangalan. Pag binanggit mo yung pangalan, Bongo, Bato, di ba? Hayag na at popular na talaga yung pangalan. Talagang meron na po itong kumbaga followers. Talagang meron na po itong mga boto na makukuha dahil nga po re-electionist. Katulad niyan, si Marcoleta lang ang pumasok doon po sa kanilang mga bagong kandidato sa pagkasenador. Yung si Philip Salvador, syempre ayawan ng tao yan. Sino ba naman ang magnanais pa na magkaroon ng isa na mga Robin Padilla o baka masahol pa kay Robin Padilla to. Eto nga si Jimmy Bondoc. 'Di ba? Kaya kaya talaga pong laos na yung Duterte magic. Nawala po ang kinang ni Digong at kapag kasi nadikit yung pangalan mo kay Digong, medyo medyo hindi ka na talaga papansinin, medyo hindi ka gugustuhin. Katulad nito, si Sara at si Camille, re-electionist din yan eh. 'Di ba? Kahit ano pang sabihin nila, re-electionist yan, kaya ibinoto din ng tao. Sila yung mga popular. Lito Lapid, 'di ba? Nanalo kasi re-electionist. Ang daming re-electionist na nanalo. At ito pa nga si Erwin Tulfo. Kilalang kilala syempre kapag sinabi Tulfo, 'di ba? Muntik na nga pati si Ben Tulfo ay lumusot at matalo si Aimee. Muntik-muntik ka na. Si Aimee nasa laylayan, 'di ba? Kung tutusin, dapat si Aimee ang number 1. Si Aimee ang dapat na mayroong pinakamaraming boto. Dahil siya ay kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil nga po sa kanyang pagwawalang hiya sa ating Pangulo, kita nyo, muntik pang matalo. Diba kaya po yung sinasabi na si Sara ang makakapagpanalo sa mga kandidato na ito, hindi po totoo. Bakit? Buong PDP laban nga eh. Diba hindi nanalo? 3 lang ang nanalo. 3 lang ang naipanalo ng mga Duterte sa kanilang Duterte. Kasi si Camille at si Aimee naman, hindi naman talaga Duterte, hindi yan PDP laban. Diba, yan ay mga re-electionist na meron pong mga solid na rin na follower. Kaya nanalo. Pero yung sasabing, dahil sa endorso ni Sara, kaya nanalo yung mga yan. Bakit ang dami inendorso ni Sara? Nanalo ba? Diba, inendorso niya ang buong PDP laban, senatorial slate, hindi nanalo. Kaya nasaan yung Duterte magic? Laos na. Kaya walang dapat ipagsaya si Sara. So walang dahilan. Kung tutuusin, alanganin pa rin yung numero nila sa Senado. Kasi kung 5 lang itong pumasok plus si Robin Padilla, di ba 6 lang sila? 6 lang sila sa Senado. Kung 24, minority pa rin. Pero hindi naman sila lehitimong oposisyon. Ang lehitimong oposisyon ay ang grupo ni Risa Ontiveros, na siyempre sasamahan yan ni Bam Aquino at saka ni Pangilinan. Dati ang oposisyon Senado, 2 lang eh. Risa Ontiveros at saka Pimentel. 2 lang. So ngayon, magiging 3. Kaya, lumakas ng bahagya ang oposisyong lehitimo, totoong oposisyon sa Senado lumakas. At hindi yan magpapagamit sa administration at Maka Duterte, yung 3 yan. Iba ang galaw ng 3 yan. Pwede ngang mag-pro-impeachment pa yan kay Sara Duterte. Kasi liberal party yan. Opposition totoo yan. Pwede yung maging sakit ng ulo ng mga Duterte at ni Sara Duterte sa impeachment trial. So 6 pa lang ang sigurado nakakampi ni Sara. Yan ay sa
isyong pampolitika. Pero kung titingin sa mga ebidensya, article of impeachment, testigo at saka dokumento, ibang usapan yan. Hindi tayo nakakasiguro kung anim pa sila o madadagdagan sila. Kaya yan po yung aking pagpapaliwanag at opinion, analysis na walang dahilan para magsaya si Vice President Sara dito sa nakalipas na eleksyon at resulta sa kasalukuyang counting sa national position. Nakuha niyo? At tingin ko po ay hindi rin talaga dapat magsaya si Sara Duterte dahil nga po, si Congressman ako pumasok, si Congressman Jinky Luistro pumasok, si Raj Gutierrez pumasok po yan, si Chua, si Chua, nanalo sa Maynila yan. Kahit na hindi ko gusto si Chua dahil ang gusto ko manalo si Apple Nieto dahil under ng slate ni Yorme Isko Moreno. Nanalo po yun si Chua. Pero okay lang, yun talaga di ba? Yun ang pinili ng taong bayan. Tanggap lang natin yan. Bonggalon. Yung batang kongresista, magaling din yun si Bonggalon. Libanan. Si Libanan, si Panaligan, si Zamora, si Defensor, pumasok po, Defensor, Congressman Defensor, saka yung Flores, si Kit Flores. Yan po yung mga mga prosecutor na tatayo dito po sa kaso ni Sara sa Senado. At yan po ay napakarami nilang mga ebidensya na nakita at nahanap. Puwera pa itong anong pangalan ito? Yung sa Tingog Party List. Nanalo din po. At wag po kakalimutan ni Sara Duterte, nasa Lakas CMD, nasa 100 po ang nanalong kongresista sa Lakas CMD. So, ibig sabihin, 300 ang kongresista sa Congress. 100 po doon ay Lakas CMD. Kaya wala talaga dapat ipagsaya. Ang mga prosecutor, naku po, nandyan. At sila po itatayo at lilitisin si Sara Duterte sa Senado. 6 lang ang kanyang senador. Kasama na dyan si Robin Padilla. Meron pang dalawa dyan, may mabigat pang kaso. Kasi yung ICC, hindi pa tapos. Malaking problema ni Bongo at saka ni Bato. Kasi anytime, pwede silang maisyuhan ng warrant of arrest. At yung kailang pagiging senador, hindi yan magiging hadlang at hindi yan magiging proteksyon sa International Criminal Court. Di ba? Although merong puntong legal yan, kung anong gagawin nila, bahala na kanyang mga abogado. So, kasi yung dalawa, pwede pang makulong sa ICC. Kasi non-bailable po yung crime against humanity co-accused ni dating Pangulong Duterte, now Mayor-elect ng Davao. Ayan ho yung. Kaya tama ho na si Sara talaga ay hindi talaga dapat maging masaya sa ngayon. May problema siya. Dapat na po talagang bilisan ng ICC ang pagkilos kasi malaki po talaga problema ni Sara Duterte kasi si Bato de la Rosa ay posible po na mahuli dahil nga po meron ng warrant of arrest mula sa ICC. Kung sakali po na mahuli si Bato de la Rosa, edi mababawasan si Sara ng isang kaalyado doon po sa Senado. Ngayon, itong si Bongo, nanganganib din na mahuli at malabasan ng warrant of arrest ng ICC. Pati mismo si Sara Duterte. Kasi alam niyo po, kahit na mag-top notcher pa si Bongo at maging pangatlo, pang-apat itong si Bato de la Rosa, hindi po sila mapoprotektahan yan sa ICC kapag lumabas na po ang kanilang mga warrant of arrest. Ito nga ang iniisip ko. Paano kung lumabas na ang warrant of arrest? Hindi pa man lang nakakapag-umpisa ang 20th Congress. Baka si Bato hindi na makita. Paano ngayon yan? Dapat si Bato ay nandoon sa impeachment trial. Dapat si Bato kapag may session sa Senado, dapat nandoon siya. Hindi naman pwede ang teleconferencing ngayon dahil po hindi naman po pandemya ngayon at wala namang malubhang sakit si etong si Bato de la Rosa.
Hindi po pwede ang laging absent sa Senado. Kaya baka mamaya, nako, mapalitan nitong si Bato de la Rosa kapag nagtago siya. So, malaki pong problema. Diba? Kailangan ni Bato na mag-participate sa impeachment trial. Kaya lang, paano kung nandiyan ang kanyang warrant of arrest? Diba? Ipagpapalit ba niya ang pagboto niya ng no para hindi masipa sa pagka-vice presidente si Sara Duterte, pero kapalit nun ay ang kanyang pagkakakulong doon sa ICC. Di ba? So, ang dami pong problema ng alyansa ni Sara. Napakarami pong problema at they are just around the corner. Malapit na. Kung nakapasok yung Duterte 10, safe na siya. Dahil kung titingin sa kampihan, utang na loob, ay acquittal na siya sa impeachment. Pero kung ebidensya, testigo ang titingnan, tagilid si Sara. Ganun po ang aking opinion dyan. Ay dahil nga po tatatlo sa Duterte 10 ang nakapasok. Ang dalawa may kaso pa, may problema pa sa ICC. O si Marcoleta lang maiiwan. Si Amy Marcos at saka si Camille kung sakali. Robin Padilla, minority pa rin. Kulang. Yung 12 senador, di ba natin mababasa yan? Si Jinggoy Estrada, hindi naman pwedeng, si Jinggoy dapat maging maingat yan. Kasi buhay na buhay pa yung kanyang kasong korupsyon. Sa Sandigan Bayan, may pagkakulong yun. Pag itong mga Estrada ay nag-alanganin dito sa impeachment trial na ito, baka biglang magulat tayo, lumabas ang warrant of arrest sa kanya dahil dinismiss, ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion, petisyon ni Jinggoy Estrada na i-dismiss na yung kanyang kaso. Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan yan. Buhay ang korupsyon issue kay Estrada na pwede siyang makulong kung napapatunayan. So may problema. Ayan po ang sinasabi ko. Hindi pa sigurado si Sara Duterte sa kanyang impeachment kung siya ay makakalusot dito. Kasi ang inaasahan niya na Duterte 10 ay makapasok, ay tatatlo nga po tulad na sinabi ko kanina. Yun ang ibig sabihin. Okay? Maging matalino sa pagsubaybay at pangunawa sa ating mga sinasabi. Huwag kayong pahawa doon sa mga saradong isip. Kasi saradong isip, isa lang ang linya niyan. Acquittal si Sara. Panalo na daw sila dahil nanalo yung 3 senador nila. O 4 kung ilan man. Hindi po. Pag kinuwenta mo ang bilangan, hindi pa sapat yung 6 na senador. At kung ang ebidensya ang pag-uusapan, lalong magkakaroon ng problema yung 6 na senador. Mabigat po ang impeachment, article of impeachment. Okay? Yan pa po ang isa sa mga pinangangambahan. Baka si Senator Estrada ay hindi po matapos ang kanyang termino dahil nga po patuloy ang kaso na kanyang kinakaharap at posibleng siya maipakulong pa. Mababawasan ang mga kaalyado ni Sara Duterte kasi kapag po itong si Jinggoy ay mahatulan, hindi na po siya pwedeng, di ba, magkaroon pa ng pagkakataon na yung sa public office na humawak. Yan ang tingin ko. Kaya, talaga pong maraming problema si Sara at nagbabalat kayo na lang to na masaya. Syempre kahit konti, talagang sasaya siya dahil itong ilan sa mga kandidato na itinaas niya ang kamay ay nanalo. Pero hindi pa rin yan assurance na siya ay makakalusot sa impeachment trial. Tandaan po ninyo, kapag po si Sara ay napatunayang nagkasala sa impeachment, kapag po napatunayang siya ay merong ginawa na paglulustay sa pera ng bayan, hindi na po siya pwedeng humawak pa ng kahit anumang public office, kahit po barangay tanod. Kahit konsehal ng barangay, hindi na pwede. Kaya po talagang malaki po ang problema ni Sara Duterte. Meron silang nakikitang liwanag. Katulad ng liwanag na nasa likod ko. May liwanag silang nakikita. Alam niyo po kung ano. Kapag po si Sara ay hindi na-impeach, pagdating po ng 2028 election, kakandidato itong presidente. At ang vice-presidente daw po ay namimili. Namimili sila between Bongo and Robin Padilla. Pero tingin ko mas matunog si Robin Padilla ang gawing vice-presidente. Pero, eto ang pero. Matindi ang mga makakalaban niya.
Paano kung tumakbo sa pagka-presidente si Rapi Tulfo? At baka partneran pa ng kanyang kapatid na Erwin Tulfo. Naku po, ewan ko na lang talaga kung manalo si Sara. At marami pa po diyan na pwedeng sumubok like Cheese Escudero. Pwede rin yan sa pagka-presidente. Baka po kumandidato. At ilan pa po diyan from opposition naman. Nakita natin kung gaano kalaki ang nakuhang boto ni Bam Aquino. Talagang si Bam Aquino po ay pinromote ng mga kakamping, dilawan, liberal. Nakita natin kung gaano bumulusok ang boto para kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan. Paano kung Risa Hontiveros, kumandidatong presidente? Or BP Leni, bumalik sa nasyonal? Naku po. Talagang si Sara ay manganganib po at pipiliin ba ng mga Pilipino ang mga katulad nila Bam Aquino over Sara, di ba? Nila BP Leni, di ba? Yan po ang mga matinding katanungan, pero matagal pa yan, 2028 pa yan. So tignan na lang natin kung paano magsisilbi itong mga nanalo ng mga bagong senador at ang etong nag-iisang bagong senador ng mga Duterte, si Marcoleta, di ba? Tingnan natin kung kaya ba nitong mag-excel sa Senado at alam ko naman puro pamumulitika gagawin yan at puro pagtatanggol kay Sara at kay Digong ang gagawin yan. Kaya po hindi na natin inaasahan na magkakaroon po ng patas diyan po sa Senado dahil nga po may bias. Tignan natin kung ano ang magiging trabaho nito. Pero kila Bam Aquino at kila Kiko Pangilinan, kailangan din batayan dyan si Bam. Dahil si Bam po ay pinromote o inendorso ng INC. So, salamat po sa video ni Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Please support MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.